Punta naman po tayo dito sa balita tungkol sa irrigation projects at iba pang update para sa mabisang paggamit ng water resources. Tatalakayin kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator mula sa National Irrigation Administration. Engineer Guillen, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Engineer, Hello po. Yes, magandang tanghali po. inatasan na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya na tapusin ang water-related projects hanggang April 2024. At kabilang nga dito itong Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project. Matatapos po ba ito bago ang panahon na sinabi ng Pangulo? Ma'am, noong ako po ay pumasok sa NIA, in-evaluate na po namin lahat yung mga delayed na projects at gumawa na po kami kaagad ng catch-up plan. So kaya nga, tingnan nyo itong Balbalungaw natapos natin. May susunod pa po yung Solbec, tapos itong Halaor Dam, tapos na rin ho yung 3 dams doon. So yung mga na-identify po namin yung mga delay noon, may habol naman po namin. Engineer, ano naman po itong kasunduan ng NIA at Energy Department kung saan gagamitin ang mga irrigation projects? Ano po yung mga benepisyo nito para sa mga magsasaka at sa ating mga kababayan? Well, ito po ay option po ito ng repurposing ng NIA sa yung water rights. Ngayon po ay multipurpose na, di po ba? So, ito pong ating mga taas ng mga lakes, pwede na pong lagyan ito ng mga solar panel, pati po yung taas ng kanal ng NIA. So, ibig sabihin po na ito, ma'am, ay makakatulong po ito sa renewable energy project ng ating Pangulo. At the same time, yung additional revenue po, kasi, di ba, free irrigation at tayo, kailangan namin ng non-irrigation additional revenue, ay makakatulong din po ito sa pagpapatupad natin ng mga mas magagandang project para po sa ating mga magsasaka. Alright, Engineer, ito pong irrigation project na ito, can you tell us ano-ano po yung mga benepisyo? Well, ma'am, ngayon pong multipurpose na po yung ating water rights. Of course, number one is irrigation. Pero yung sobra po, pwede nang gamitin ngayon sa domestic water. Di ba, buong Pilipinas, problema rin natin yung inuming tubig. Ano? Alam naman po natin na ang mga irigasyon ng NIA ay halos maximum of 6 months lang natin nagagamit ito. So yung excess po namin na tubig ay pwede na pong gamitin din sa domestic water. So pwede na rin sa aquaculture yung mga tubig ng NIA, sa renewable energy. So malaking bagay po ito, ma'am. Makakatulong po ito sa ating mga kababayan. At the same time, again, additional revenue po ng national irrigation. So sir, paano naman po makatutulong sa NIA ang kasunduang ito sa Operation at Maintenance Fund para sa inyong mga irrigation facilities? Yung mga rental, ma'am, yung lease ng mga magtatayo ng renewable energy sa taas ng ating mga lakes at saka yung taas ng ating mga irrigation canals, siyempre mag-uupa po sila sa NIA. At ito naman pong mga kukuha po sa excess water natin sa bulk water, ma'am, ay ganun din. Merong revenue ang NIA dyan. So kahit mga sabihin natin 50 centavos to 1 peso lang per cubic meter, ay napakalaki po nito. Mas malaki pa po ang kikitain ng NIA dito kaysa noong kinokolekta niya yung irrigation water para sa ating mga farmers. Nagkaroon din po ng kasunduan ang NIA at ang provincial government ng Cavite para siguraduhin ang responsable at sustainable use ng water resources nito. Engineer, maaari niyo po bang ipaliwanag yung layunin nito? Ma'am, simple lang yan. Meron kaming mahigit 20 na dams sa Cavite. Dati po, ang ini-irrigate namin dyan ay around 40,000 hectares. Alam niyo po ba ang kailangan nating tubig para ma-produce ang 1 kilong bigas? 4,000 liters po yan. Ibig sabihin, mga 20 drums na tubig. Ano po ang kailangan natin? Pero ngayon kasi, ma'am, of that 40,000 hectares, nasa 1,000 hektarya na lang po ang napapatubigan namin sa Cavite. Kasi nga ho, naging progresibong probinsya na ito So sayang naman po yung tubig natin ngayon doon kung hindi magamit sa ibang paraan. Siyempre kailangan din ng NIA. Allowed naman po kami na tumingin ng ibang revenues para po mabawi yung investment natin sa ating mga irrigation facilities. So malaking bagay po ito sa NIA, ma'am, at saka sa
probinsya ng Cavite, mabibigyan na namin sila ng additional source of domestic water and industrial use of water. At the same time, meron pong papasok na additional revenue sa NIA. Hindi ho masasayang yung tubig. So, engineer, speaking of investment, mga ilang buwan po kaya bago matapos ang proyektong ito para sa probinsya ng Cavite? Kailan po kaya posibleng maramdaman ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa probinsya? Ma'am, yung mga dams, tapos na po itong mga to eh. So ang kailangan na lamang po ay yung mga investors po sa water treatment plant para po mapakinabangan na natin ito. Eh yung mga medium-sized na water treatment plant, it will take mga siguro up to 1 year ang construction ng mga yan. So kung bibilisan po ng Cavite ngayon na humanap ng mga investors natin, may next year po, o kahit na end of 2024, maramdaman na po natin yung epekto nitong agreement po natin. How about po yung mga hakbang at mga programa ninyo para sa rice production o supply ng bigas po sa bansa? Meron po ba kayong update tungkol dito? Mama, ang totoo niyan, katulad nito, di ba, mag-El Nino. Pero alam po natin na kapag mag-El Nino ay mas mataas po pag mas maaraw o dry season o dry cropping season. Mas mataas po ang yield natin. So, hiningi po namin ito kasi ang sabi ng Pangulo sa amin ay mag-usap-usap na kayo ng iba't ibang ahensya. Yung bayanihan ba, yung unity, ang gusto niyang implementasyon ng project. So, kami po ay lumapit sa DA at humingi po kami ng assistance. Sabi namin pag dry season, bigyan niyo kami ng hybrid rice, yung high-yielding variety. Para yung kakapusin, yung hindi namin mapatubigan ngayon, at least mabawi natin ang yield. Tapos kako yung mga hindi namin mapatubigan talaga, humingi rin kami ng tulong sa DA para magbigay din sila ng mga high-yielding variety, crop diversification naman. Bibigyan nila kami ng itatanim doon na hindi masyado nangangailangan ng patubig. Kagaya ng mais, munggo, mga ganun po. So, kikita pa rin ho yung farmers natin. So, ito namang pagsapit ko ng El Nino, ay although mas maliit ang mapatubigan namin, inaasahan po namin na babawi tayo sa mas mataas na yield. So, engineer, ano pa po ang mga proyektong pang-irigasyon ang inaasahang matatapos at makatutulong na para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa sa susunod na taon? Ay, game changer din po yung additional budget na ibinigay ng Congress. Kaya ma'am, gusto ko magpasalamat kila Speaker Romualdez at kay Chairman Appropriation Chairman Saldico dahil sa additional na budget na ibinigay nila sa NIA. Ito po, part of it po kasi ay gagamitin namin sa solar pump irrigation with drip irrigation and fertigation. So, malaking tulong po ito ma'am para panglaban din natin sa El Nino. At saka ito po, ilalagay po namin ito ma'am doon sa mga hindi kasama sa National Irrigation Master Plan ng NIA. Kasi yung NIMP ng NIA po ma'am, nasa 3% slope lang eh. Yung mga upland communities natin, medyo maiwan. Kaya ito po, game changer po itong additional budget na ito. Mapapatubigan na rin namin yung mga nandoon sa mga upland communities natin na siya nagpo-produce ng ating mga high-value crops. Di ba? So again, pag nagtulong-tulong talaga, kasi bilin ng Pangulo, tulong-tulong kami. So pati itong Kongreso ngayon tumulong sa amin, malaking magagawa po natin dito. Alright, naalala ko po, Engineer, the last time you were here, you were talking about sana mabigyan kayo ng mas mataas na budget and buti na lang ay nakinig po sila at nagagawa niyo po yung mga proyekto na yan para po sa lahat, no? Siguro, panghuling tanong ko na lang, ang mensahe niyo po lang sa ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan kung gaano kahalaga itong mga irrigation projects na to. I understand yung mga reservoirs, mga dams na yan, multi-purpose yan eh. Maraming uses po para sa taong bayan. Ma'am, ang first love po, ang number one po sa priority ng ating Pangulo ay yung ating food security. At ang uulitin ko, ang kailangan po ng food security na number one is irrigation infrastructure project. At nakita naman po natin ang sinseridad ng ating Pangulo para ito itugunan. Di ba? Nadagdagan ho yung budget natin. Tapos yun nga, nag-create pa siya ng task force para matignan talaga yung effect ng itong El Nino. At when it comes to food security, talaga pong tutok po siya dyan. Kahapon nga po ma'am, maghapon kami nag-ikot sa mga, may in-inaugurate tayong dam sa Nueva Ecija. Tapos, tinurn over din niya yung
ating mga heavy equipment sa Subic, yung 141 na backhoe. So talaga pong ito ay hindi lamang po lip service ang ginagawa ng ating Pangulo, kundi talaga pong nagtatrabaho siya at ginagawan po niya ng paraan para po matulungan yung ating mga farmers. At the same time, magkaroon po tayo ng food security sa buong bansa. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator mula po sa National Irrigation Administration. Thank you po, ma'am. Maraming salamat.